4:08 ng hapon. Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Mainit po ang panahon. At lalong mainit pa rin sa Senado. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. At narito muna ang headlines na ating mga balita. Ngayong araw ng Lunes, 18 ng buwan ng Mayo. Pero babalikan natin ang Senado mamaya. Senado nag-convene na bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio. Daan-daang relihista sumugod sa Senado para abangan ang impeachment hearing kay VP Sara Duterte. Change of leadership sa Senado nakaumang. Pero mukhang makasurvive si SP Cayetano. Senator Tito Sotto at Senator Mig Zubiri posibleng ipalit kay Alan Cayetano. Senator Alan Cayetano tanggap kung sakaling mapatalsik siya bilang Senate President. Mukhang kulang sa numero. Abangan natin yan, di pa tapos. Malacanang sinupalpal ang paratang ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake daw ang Senado. Senator Ronald Bato de la Rosa hinimok ng Malacanang na sumurrender. Wanted posta naman ni Senator Bato de la Rosa ipinakalat na mamilitanteng kabataan. Presyo ng diesel tataas ng halos 3 pesos. Gasolina may higit pisong pagtaas. Isang bahay sinalpok. Nagulungan ng malaking tibak ng bato sa Rizal. Ginang patay, 2 anak ang sugatan. Visayas grid naka-yellow alert ngayong hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Formal nang nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court na siyang maglilitis naman kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y matapos formal na i-refer sa Committee on Rules ang mga articles of impeachment laban sa Vice Presidente kasunod ng pagbubukas ng sesyon kaninang alas 3 ng hapon. Agad na nung pabilang court presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano na sinundan naman ng panunumpa ng kanyang makasamang senador bilang mga senator judges. Nakasuot na rin ang mga senador ng kanilang mga pulang robe o crimson robes bilang mga tatayong hukom sa paglilitis sa Vice Presidente. Sa naturang makasaysayang sesyon, tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang absent sa lahat ng mga miyembro ng Senado. Samantala, hindi sapat na mag-convene lamang ang Senado bilang isang impeachment court. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, dapat matuloy ang paglilitis kay VP Sara Duterte dahil ito ay long overdue na. Anya, noong 19th Congress pa isnusulong sa Kamara ang impeachment ngunit naun siya lamang. Bukod dito, naging modus na umano ni Duterte na maging missing in action sa mga pagdinig ng Kamara. Dagdag pa ng mambabatas, hindi na umano dapat harangin ang impeachment lalo't may utang umanong katotohanan ang Senado sa taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Sandanya. So kahit yung mismo mga taga-suporta niya, gusto na marinig, ano ba ang depensa ng VP? Kasi ito yung tatawagin namin sa Committee on Justice, si VP Sara,
para pabulaanan yung mga pinresent na mga matitinding ebidensya lamang sa kanya, para kami tumatawag sa hangin. Sabi ko nga, para kami nag-i-spirit of the glass kasi bakante yung kanyang upuan, hindi man lang ginalaw ang baso ni VP. So, dapat magpatuloy na ito kasi may utang na katotohanan ang Senado sa taong bayan. Hindi nila pwedeng harangin, hindi pwedeng baliwalain itong prosesong ito kasi hindi na ito pwedeng gawin sa atin the second time around. Nagawa na nila ito dati pero ngayon dapat huwag tayong papayag. Kinakailangan magtuloy ang paglilitis, mailabas ang ebidensya at sagutin ito, harapin ni VP Sara. Samantala, kinonsyensya naman na isang miyembro ng House Prosecution Panel ang mga senador na maglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni Congresswoman Isabel Maria Zamora ng San Juan na umaasa ang kanilang panig na ibabatay ng mga senator judges sa mga ebidensya ang pag-convict o pag-absuelto sa Vice Presidente. Ipinaalala ng kongresista ng San Juan na nagbabantay ang taong bayan sa magiging kapasyahan ng Senate Impeachment Court. Narito si Congresswoman Isabel Zamora. Kami naman ay, again, umaasa that the senators will see the evidence. Dahil alam namin na yung taong bayan nakita yung ebidensya na inilatag doon po sa Committee on Justice. So, I think kung ano pong gagawin ng mga senators, nanonood po ang taong bayan and sila na lang po ang sumagot sa taong bayan. Samantala, sumugod ang mahigit 200 rallyista sa labas ng Senado ilang oras bago ito mag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa mga nakilos protesta ang miyembro ng Philippine Alliance on Human Rights Advocates na sumisigaw ng hustisya para sa mga umano'y biktima ng Duterte War on Drugs. Bit-bit ang mga placard at larawan ng mga senador, nagpahayag sila ng pagkadismaya sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nanawagan din ang mga rallyista ng puspusang manhunt operation at ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Nakiisa rin sa protesta ang Power for People Coalition na idiniing natatabunan ng gulo sa politika ang mga isyong malapit sa sikmura ng taong bayan, kabilang ang mahal na singil sa kuryente, gayon din ang krisis sa enerhiya at langis. Do not destroy me. Samantala, bantay sarado naman ng Philippine National Police maging ang social media post na maaring makapekto sa peace and order sa Senado. Kasabay ito ng pag-convene ng impeachment court upang litisyan ang Vice Presidente Sara Duterte ngayong hapon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tinatrato nilang may urgency ang report na may ilang account ang nanghihikayat na lusubin ang Senado. Magugunita ibinunyag ni DOTC Secretary Aguda o DICT Secretary Aguda na 5 account ang tinuturing na persons of interest maharang magpakalat ng peke impormasyon at nanghihikayat pa na manggulo sa Senado. Ayon kay General Nartates, naka-heightened alert magi ang PNP Cybercrime Group, katuwang ang intelligence units para magsagawa naman ng cyber patrolling. Palang ganun. Samantala, naniniwala ang buong House Prosecution Panel na may kinalaman pa rin sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ang naging palitan ng liderato sa Senado nitong nakaraang linggo. Pero ayon kay San Juan City Representative Isabel Zamora, miyembro ng prosekusyon, kumpiyansa pa rin sila na sa magiging takbo ng impeachment proceedings batay sa mga nakalap niyang ebidensya. Dagdag pa nito, ang mahalaga ay matuloy ang paglilitis sa kabila ng palitan ng liderato sa Senado. Umaasa din anya sila na sa huli ay mga ebidensya pa rin ang titingnan ng mga senador na uupo bilang hukom sa impeachment proceedings. Una nang itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na inimpluwensyahan ni Duterte ang nangyaring kudeta sa Senado at iginiit na hindi maaantala ang paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Zamora. Kami lang naman ay umaasa na maski may change in leadership,
matutuloy ang trial dahil ang Senado po the Senate is the only body which has jurisdiction over the trial of the Vice President. So, sana po ay gawin nila ngayon ang duty nila under the Constitution. Standby, Raymond at Paz, kaugnay sa update sa Senado. Pero tuloy pa rin na ugong ng panibagong palitan ng liderato ng Senado kahit na isang linggo pa lamang sa Senate President Alan Peter Cayetano. Ito'y kaugnay nangyari kaguluhan sa Senado na nagsimula sa biglang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa sa Session Hall ng Senado noong nakalipas na linggo. Dalawa sa pangalan na lumulutan na maaring maging Senate President ay sina dating Senate President Tito Soto at dating Senate President Migs Subiri. Ngayong umalis na si De La Rosa, hindi na kumpleto ang 13 na bilang ng mga miyembro ng majority bloc. Samantala, tanggap ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sakali mang hindi siya magtagal sa kanyang pwesto bilang pinuno ng Senado. Ito ang ipinahiwatig ng opisyal sa harap ng mga obispo at pastor ng iba't ibang Christian groups na nagdaos ng fellowship sa loob mismo ng Senado. Kasunod ito ng kanyang panawagan na kailangan ngayon ng dasal ng bansa dahil sa tindi ng politika na nararanasan nitong mga nakalipas na araw. Nagbiro pa si Cayetano na hindi niya alam kung ang naturang pagtitipon ba ay para sa pagsisimula ng kanyang termino o isa na itong despedida. Matatanda ang 7 araw pa lamang ang nakalipas ng maupo si Cayetano bilang Senate President nitong Mayo 11 kapalit ni Senator Tito Soto. Kinontra naman ng Malacanang ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado noong May 13. Sa press briefing sa Malacanang, nanindigan si PCO Yusek Claire Castro na walang nangyaring pag-atake sa Senado batay sa ulat ng NBI at PNP. Nang tunay si Castro kung ito rin ba ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos, may kliya itong sinagot ng of course. Narito si Yusek Claire Castro. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President, Of course. Of course. Kaugnay na balitang yan, nanawagan na ang Malacanang kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na kaugnay ng kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Office Undersecretary Claire Castro, malinaw ang pahayag ng Office of the Solicitor General na itinuturing ng pugante ang senador. Bukod dito, dapat din anyang malaman kung sino ang mga kumukonsinti at gumagawa ng labag sa batas. Dagdag pa ni Castro, dapat alam ni Senator Bato ang dapat niyang gawin lalo't dati na siyang nanilbihan bilang PNP chief. Naritong muli si Yusek Castro. Bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Samantala, alamin natin ang update mula sa Senado. Mananatili ba si Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President o siya ay mapapalitan ngayon? Alamin natin ang update mula kay Aris number 28, Raymond at Paz. Please come in, Raymond. Mayor, yung tanong kung mananatili pa rin siya, mukhang mananatili pa rin siya hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Si Senate President Alan Peter Cayetano dahil siya yung nag-preside kanina doon sa pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. At doon sa naunang ating mga impormasyon
ay wala pang malinaw kasing napagkasunduan. Yung kung merong madadagdag dito sa grupo ng officially ang bilang nila ay 11. Yung grupo nila Senador Tito Soto at Senador Mig Zubiri. Kung makakakuha ng dagdag doon sa kabila. Yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano na ngayon, technically, 12 na lang dahil wala nga dito si Senador Bato de la Rosa. At bago pa man mag-convene kanina o matapos i-anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene na sila bilang isang impeachment court, lahat ng mga senador ay nagsuot na ng kanilang robe, yung 23 senators na nandito, at matapos yun ay nanumpa itong si Senate President Alan Peter Cayetano at bago niya panumpain yung mga kapwa niya senador bilang isang mga senator judges. Ayon dito ko sa panig ni Senator Christopher Bongo, kanyang naninindigan ito na dapat lahat ay impartial ang kanilang pagtingin dito sa pagsisimula ng impeachment proceedings na ito. Dapat ay tingnan nila yung ebidensya at kung ano lamang yung ilalabas na katotohanan. Sabi ni Senator Bongo, hindi umano siya nagsalita nitong mga nakalipas na mga araw hinggil sa impeachment bilang isang impeachment judge. Ngunit ito na yung formal na pagsisimula ng proseso at aktibo silang sasali anuman ang grupo na kanilang kinaaniban. Pakinggan natin ang kanyang naging pahayag, Mayor. So, mandato po namin na gampanan po ang aming tungkulin bilang Senator Judge. And dapat po maging impartial po kami, whether Duterte Black o anong black man po yan, Pilipino po kami. Dapat gampanan namin ang aming tungkulin. At ako naman, magiging impartial po ako. Inihalal po ako ng 27 million Filipinos. Pinagkatiwalaan po tayo ng 27 million Filipinos. Hindi ko sasayangin yun. Magiging impartial po ako, ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. The truth ang importante rito. Yun yung inaabangan ng Pilipino rito, yung katotohanan. So, kung meron ang bahagi ng pahayag ni Senador Christopher Bongo. Matapos silang mag-convene bilang impeachment court ay agad ding nasinuspindi ni Senate President Alan Peter Cayetano yung proceedings para bumalik sila bilang isang legislative body. Kaya tinanggal na nila yung robe na kanilang suot-suot ng ilang minuto na pag-convene bilang isang impeachment court, Mayor. So, kailan sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara? Mukhang magtatagal pa, Mayor, dahil may 10 days na issuance ng summons sa kanya. Kapag siya ay sumagot, ay pwedeng bibigyan din ng 5 araw yung panig ng prosecution na magsumiti ng kanilang sagot. Pagkatanggap na nila yung kasagutan ni VP Sara, then yung clerk of court ay magtatakda ng pre-trial conference sa panig ng depensa at prosecution. So minimum pa lang dito sa bilang natin, Mayor, ay 15 days doon pa lamang sa summon at sagot ng dito sa prosesong ito, Mayor. Wala pa yung itinatakda na pre-trial conference. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano kanina, magpupulong sila ng minorya at pag-uusapan yung kanilang gagawing impeachment calendar. Kaya pagtitigan natin ang kalendaryo, Mayor, ang formal na sesyon ng Senado ay hanggang June 5 na lamang at yun ang ating malalaman kung magkakasundo sila na kahit na break ang legislative function ng Senado ay tuloy ang kanilang pagiging impeachment court beyond June 5 na dapat ay sinige adjournment ng 2 kapulungan ng Kongreso, Mayor. Kailan ipapatawag ang Vice Presidente, Raymond? Itatakda daw, Mayor, kapag magsimula na ng formal yung impeachment proceedings after na matupad yung mga initial legal process na gagawin ng impeachment court. Lakay yung 10 days, 5 days, business days. Hindi kasama ang weekend o kasama po? Ang
pagkakabanggit sa atin, calendar date. Calendar So, dates. ibig sabihin, kasama. Mhm. Kasama yung yung Weekends. kanilang weekend. Okay, Raymond, ngayon nga wala na si Senator Bato de la Rosa. Ayan, so 12 lang ay pwede nang mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Susundin pa rin yung base number na 24, Mayor. Oh, so 13 pa rin ang kailangan. 13 pa rin. Yung at least 13 para matawag na majority. Eh, sinong nililigawan sa majority ngayon na lumipat sa minority? Mukhang yung balita mo, Mayor, ay yun din ang balita namin. Lakay. Oo, gusto ko sanang tanungin. So, si Senate President Alan Peter Cayetano ba ay under attack? Ang kanyang liderato bilang Senate President. Ayan, hindi ang Senado. Hindi ang Ayan, Senado. oo. Siya. Okay. Hindi naman under attack, Ano under lang? threat. Under threat. Okay. Ayan, so yung dalawang magkapatid, di ba makumbinse? Sinong kapatid Lakay? Villars. Ayan, Wala pang official. Mayroong ang binabanggit kasi dito, Mayor. Banggitin ko na din lang dahil ang lumalabas daw dito yung mayroong grupo itong si dating Senate President at Senador Chis Escudero. Ang sabi daw ay may mga grupo daw sila, may binanggit na numero na pwedeng lumipat. Pero ang kondisyon nila ay siya ang magiging Senate President. Pag lumipat siya. So, ang balita namin naman doon sa kabila ay hindi tanggap nila Tito Sen at Sen Mix yung ganong proposal dahil bakit daw yung 5 ang magtatakda over the 11 na original na nandyan na. So, para bang stalemate. Yun yung narinig natin kwento dito ngayon pero natin wala pang validation kung 100% yun nga ang pag-uusap. Pero alam naman kahit na Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang news conference kanina ay sabi niya ay tuloy-tuloy yung mga pag-uusap at pressure doon sa kanilang mga kasamahan na nasa majority pa sa ngayon. Ayan, yan abangan natin hanggang bukas. Tatanungin ko rin sana Lakay, si Senator Lauren ba hindi ba siya natitinag? Kasi ang dami ng sa kanya pambabatikos. Pro tempore siya. Secured. Yun ang ating hihintayin din kung ano ba yung susunod na kabanata hinggil dito dahil maraming mga pangalan ng mga lumulutang na pwedeng mahila. Yun, si Senador J.B. Herzl ito pala kanina, inamin niya doon sa session na inoferan pala siya ng pwesto na bilang majority leader para lumipat doon sa grupo ni Senator Alan. Pero I will stay with the as independent and I will be identified with the minority. Yun ang kanyang pagkakabanggit, Mayor at Ms. Thea. Akala ko liligaw ni Senator JB si Kuya Jinggoy. Para matina sila. Hindi rin naman malayo. Pwedeng magligawan yung dalawa. May maghilaan kung sakasakali. Pero malinaw, hindi na kumbinsi si Senator JB na sumama sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. At hindi natin alam sa mga susunod na mga araw, baka naman baligtad yung mangyari na meron namang sumapi dito sa 11 kontra doon sa 12 na nandito ngayon sa majority, Mayor at Ms. Thea. Inaabangan pa, Raymond, si Senator Lauren Legarda kasi mukhang hindi daw yata nasunod yung pangako sa kanya na siya dapat ang maging Senate President. Narinig din natin yung mga ganyang impormasyon, Mayor. Pero siyempre nga, wala ding validation, bagamat maraming mga kwento-kwentong ganyan. At kahit doon sa yung committee chairmanship, hindi pa nila ma-pursue sa ngayon dahil may mga impormasyon na kumbaga hindi lahat mapagbibigyan. Yun ang problema nila, Mayor. Kung hindi mapagbigyan, yung iba baka magtampo at yun ang magiging dahilan ng hindi nila pagkakasundo, lalo
dito sa grupo ng bagong majority mayor at Ms. Thea. So kailan malalaman kung may pagbabago o wala ang leadership ng Senado? Ngayong gabi o hanggang bukas pa? wala namang timeline, Mayor. Wala namang deadline. Pero, Okay. wala namang deadline. Kaya lang, siyempre, alam nila na itong numero na ganito, Mayor at Ms. Thea, talagang very close, very, very close. Kasi at least yung 11, nanindigan kanina na ibig sabihin, malinaw na yung boundary, yung 11 versus 12. Okay. Yung 11, dalawa na lang ang makuha nila, pwede nang Lalarga na. maging majority. Siyempre, wala silang ibang target kundi itong mga nandito sa bagong majority sa ngayon. Kung iurong yung plunder case ni Senator Jinggoy, Pwede na ba? Migs, ni Cheese at saka Joel Villanueva, babaliktad ba sila? Ayun ang ating antabayan ngayon kung kakapalo. Lalo na meron ng pronouncement ang, I understand may pronouncement ng DOJ kanina tungkol sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Raymond mula sa Senado. Ayun, teka, mayroon na pala dito, may nag-i-elect na sila. Wala? Ayan. Nag-i-elect na ng mga committee chairmanship. Teka, banggitin ko rin lang itong initial. Okay. Senator Loren, Culture and the Arts. Senator Pia Cayetano, Ways and Means. Committee on Health, Bongo. Joel Villanueva, Higher and Technical Education. Senator Jinggoy Estrada, National Defense. Bongo ulit, Sports. Pia, Sustainable Development. Loren, Basic Education. Senador Dante Marcoleta, Public Services. Senator Padilla, Public Information and Mass Media, Cultural Communities, kasama yung kay Robin Padilla. So, yun muna yung Blue Ribbon, Blue Ribbon, Raymond, wala? Wala pa? Hindi ko pa makita dito sa listahan na Mayor at Bisaya. Wala pa. Yung nakita ko lang kay Senator Dante Marcoleta na interesado dyan sa Blue Ribbon ay yung public services na manggagaling mula kay Senator Rafi Tulfo. Ayan, ito yung mga initial pa lang ito, Mayor. Mukhang mag-negotiate pa nga kung sino talaga ang mamumuno doon sa mas malalaking mga komite. Meron pang maraming malalaki pa na wala pa dito. Mayor, initial pa lang ito. Si Senator Robin Hood, andyan ba? Present ba? Andito kanina. Andito kanina, Mayor. At yung kanyang meron nga siyang may interview kanina hindi daw niya alam kung nasaan na ngayon si Senator Bato. Gano'n? Saan niya hinatid bago sila naghiwalay? Saan niya drinock off? Oo. Sabi niya, wala siyang sinasagot na gano'n, Mayor at Isaiah. Sabi niya, antayin niyo na lang yung investigasyon. Dahil meron namang investigasyon ng ginagawa sa ngayon, sabi niya. Pero ang tinitiyak daw niya, hindi lalabas ng bansa si Senador Bato de la Rosa. Pagamat hindi daw niya alam kung nasaan sa ngayon. Okay. Maraming salamat, Raymond. Ilan lamang yan sa mga kaganapan dito sa Senado ngayong hapon nito si RH28. Raymond Datas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado. Manatili pong nakasubaybay, nakatutok sa mga pangyayari sa Senado at ganoon din sa labas. Ang dami rin po mga nagrarally ngayon dyan. Oras, babalikan natin ang mga reports si Standby Lent Narciso mula sa Malacanang. Standby man ang Milky mula sa Kamara de Representantes. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, o Kuyang Larry Francisco. Aloha! Alas 4:37. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Malakas po ang ulan dito sa Pasay. Star City kasama na ang Senado. Umiiyak na ba ang langit sa mga nangyayari sa atin? Nagbabadya na lakay ang pagtangis ng langit. Ayan. Ito ba ay isang blessing? Pero bago mayan, sandali lamang Raymond at Paas. Abay, nag-adjourn na ba ang Senado? Flash Report! Flash Report!
Ano nga flash report natin, Miss Thea? Panibagong record low sa palitan ng piso laban sa dolyar na itala sa 61 piso at 75 sentimo o 61.75 Patay tayo, lakay. 61.75. Baka Bigat na lalo pang tataas ang presyo ng gasolina bukas. Flash Report. Flash Report! Sandali lamang Raymond at Paas update mula sa Senado. Naku, yung mga nagrarally kaya, nabulabog kaya dahil sa malakas sa ulan. Standby, let mula sa Malacanang, standby man ang Milky Rigunan. Abay, mamigay muna tayo ng Aguinaldo Miseteya sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Eto na si Ate Kring Kring. Sinong pangalan, Miss Thea? Madam Lori Antuazon from Balacat City, Pampanga. Magandang hapon. Ni Kenny. Umuulan po ba dyan? Umuulan ba dyan, Ate Lori? Ay, malakas din. Malakas din. Allah. Oo, naku, ingat po. Baka bumaha dyan, ha? Oo, ayan. Bahain ba dyan laki? Kapitbahay niya ang Bulacan, eh. Ayan. Ay, oo nga. Ate Lori, hindi namin kayo patatagalin. Ano ang himpilan ng radyong kauna-unat at number 1 sa buong Pilipinas? DZRH. Ang galing-galing mo talaga, ate, ha? Congratulations. Hindi namin patatagalin. Kayo pa nanalo ng limpak-limpak na 500. Congrats, Ate Lori Ana Tuason ng Mabalacat City, Mikeni, Pampanga. Raindrops are falling on my head. Ito na hatawin natin ang mga reports. Sandali lamang, Raymond. Feet are too big. Alamin nga natin ng malawak kaya ang pag-ulan ngayon. Alamin natin muna ang latest mula sa Malacanang. Ang palasyo ipinaalala sa mga senator judges sa impeachment court ang kanilang tungkulin sa taong bayan. Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Thea muling binigyang diin ng Malacanang na trabaho ng Senado na gumanap bilang impeachment court. Kaya naman ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi panghihimasukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mandato ng Senado dahil mayroong separation of powers. Iginiti Castro na malinaw ang posisyon ng Pangulo sa mga issue na dapat managot ang sinumang may pananagutan. Sinabi pa ng Palace official na hindi maaaring husgahan sa ngayon ang pagiging patas ng senator judges sa impeachment trial. Pero ipinaalala nito sa mga senador na inihalal sila ng taong bayan para magsilbi sa bayan at hindi sa iisang tao lamang. Darito si Jose Castro. Nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Ngayong araw nag-convene ang Senado bilang impeachment court para talakayin ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. At dumako tayong muli lakay sa Senado upang malaman ang mga pinakahuling kaganapan sa lugar na yan. I-detail mo mga balita, RH28, Raymond Paas. Raymond. Mr. Mayor, mabilis na nag-adjourn ang sesyon ngayong hapon matapos na mag-convene into an impeachment court. Nag-break, then pagbalik nila ay pumili ng mga chairmanship ng iba't ibang mga komite. At pero wala pa dito yung mga malagang committee, ay agad na nag-adjourn ang Senado bilang isang legislative body ngayong hapon. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, isang momentous event daw yung nangyari sa ngayon dahil bahagi ng kanilang trabaho at mandato ng Senado na mag-convene into an impeachment court. Masaya ito dahil naging maayos at smooth yung convening na kanilang isinagawa
sa ngayong hapon. Bagamat marami nga daw silang mga agam-agam dahil nga alam nila kung gaano ka-politically charged itong issue ng impeachment, ngunit wala silang magagawa dahil ito ay bahagi ng trabaho na itinatakda ng saligang batas para sa Senado. Umaasa sila na magiging mas maayos ang mga susunod na mga proceedings na gagawin nila bilang impeachment court. Raymond? Dahil dito ay, yes May ma'am. maagang nag-adjourn na may kanya-kanyang caucus ba ang majority at minority ngayon? Meeting muna. Kanina nga, naiwan yung mga miyembro ng majority dito sa plenary. May pinipirmahan sila eh. Nakikita namin na pinipirmahan ito pero hindi natin alam kung ano pa yung mga nilalaman ng kanilang mga pinipirmahan. Umalis na yung mga miyembro ng minority at we understand, siyempre as expected naman, ay merong pag-uusap na mangyayari within today hanggang sa kanilang pagbabalik muli bukas ng hapon, Mayor at Ms. Thea. Okay, maraming salamat Raymond mula sa Senado. Mula ito sa Senado na bumuhos itong Oy, malakas na ulan. malakas pa rin ba ulan dyan? Oo, napakalakas yung ulan na bumuhos. Ngayon medyo humihina na pero kanina ay kita natin ito yung napakalakas na buhos ng ulan dito sa bahagi ng o dito sa labas ng Senado. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond mula sa Senado. Dumako rin sa Kamara de Representantes. Ilang miyembro ng Kamara, Tatoy Ma, spokesperson ng 11-man House Prosecution Panel. Aris number 12 ng Milky Regulan plus kami na Milky. Nakayateya ilang miyembro ng Kamara ang naatasang nagsilbing spokesperson sa sandaling magsimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa nakabataan Representative Rene Co, House Deputy Speaker Janet Green, House Deputy Speaker Jay Conghun at Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Sila ang magbibigay ng mga payag at reaksyon sa panig ng prosecution panel sa sandaling umusad ng impeachment trial sa Vice Presidente. Samantala, winelcome ng House Prosecution Panel ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ang kay House Prosecutor Terry Ridon, susunod ang House Prosecution Team sa mga order and directives ng Senate Impeachment Court. Tiniyak din ni Ridon, handang-handa na ang prosecution team para ipresenta ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara sa pag-usad ng impeachment trial. Ako si Neil Griguna nagulat para sa DZRH. Yes, okay. Malakas din ba ulan sa Quezon City? Ay, dito sa Q Silacay, madilim at umaambon. Pero kanina, ng alas 2 ng hapon, malakas ang ulan. Dumaan na. Ayan, pero maaaring bumalik. Oo, pero ngayon, Teya at Lakay, pag uwian, parang alam niyang oras uwian ng mga empleyado, makulimlim ulit at nagbabansag umalan. Okay, maraming salamat Milky. Balik sa'yo, Lakay at Teya. Maraming salamat Manang Milky Regulan mula kay Milky. Dumako tayo kay Giselle. Writ of summon ng Senate Impeachment Court laban kay VP Sara hindi sapat ayon sa grupong Bayan. I-detalye mo balitang yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Bagamat welcome, hindi daw sapat para sa bagong alyansang makabayan yung writ of summon ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, nababahala sila na dominado ng mga kaalyado ng mga Duterte ang Senado. Kung nagawa kasi anin itong patatasin si Senator Bato de la Rosa at gumawa daw ng drama para protektahan ito, paano pa sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Idiniin ni Palatino na madali na lamang sa impeachment court na idistaril ang proseso upang mapanagot si Duterte. Wala pa anyang katiyakan kung matutuloy yung impeachment trial at may agam-agam din daw sila na papaisipin ng Senado yung mga ebidensya. Sabi pa ng Secretary General, kung isa lang man sa impeachment trial, maaaring ipawalang sala naman ng kapulungan si VP Sara. Kaya ang payo niya sa ating mga kababayan, patuloy na bantayan ng Senado upang hindi ito gumawa ng kabulatugan at dinggin yung panawagan ng mga Pilipino. Pakinggan natin.
Wini-welcome natin ang desisyon na ipatawag si Vice President Sara Duterte. Pero tayo ay nababahala pa rin na ang Senado ay patuloy na dominado ng mga alyado ni Duterte. Kasi po, ano ang pinakita last week? Na handa ang Senado na patakasin ang isang suspect charged with crimes against humanity. Gagawin ang lahat, magmanuver, gumawa ng eksena para tumakas ang isang suspect tulad ni Bato de la Rosa. Kaya kung kayang gawin niya ng Senado para sa isang accused of grave human rights abuses, madali nilang ikutan ang mga alituntunin, ang mga batas. Lakay yung bayan, mapayapang nag-disperse kaninang alas 4:30 ng hapon yan at pinalitan ng panibagong batch ng mga demonstrador na mga nagkikilos protesta ngayon dito sa labas ng Senado. Kabilang dyan yung grupong Sandugo at yung ML Party List. At sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan, hindi nila alintana yung ulan na yan sapagkat umisindak yung ilang grupo dito sa bahagi ng Jokno Boulevard malapit sa Senate Gate para ipanawagan ang agarang paglilitis kay VP Sara at kadyat na arestuhin ang Senator Bato de la Rosa. Sa bilang ng mahigit ng nadaan na mga pulis na nakabarikada dito sa labas ng Senado. Ito ay panglima na batch ng mga nagkilos protesta simula kaninang umaga yan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort mula sa labas ng Senado. Nakita ko yung mga streamer na malalaki dyan ni Sara Litisin. Pero may nakalagay din Marcos Duterte patalsikin. Oh, dalawa na. Sinong papalit? Samantala siyam na realista na nanggulo sa labor rallies. Isa sa ilalim na sa preliminary investigation ayon sa Manila Police District. Arrest number 9. Tina Nolasco, please come in. Miss Tina. Yes, Lakay, Miss Thea, inirekomenda nga ng Manila Police District na isa ilalim sa preliminary investigation ang siyam na releyista sa Office of the Safety Prosecutor dahil sa iba't ibang paglabag sa batas noong Labor Day protest. Ayon kay Police Captain Felino Nebato, Chief Legal ng MPD, naharap ang mga hindi pa pinangalan ng siyam na individual sa mga sumusunod na reklamo. Kabilang dito ang paglabag sa Article 153 ng Revised Penal Code, paglabag sa Public Assembly Act of 1985 dahil sa pagdaraos ng rally ng walang kaukulang permit. Ganon din ang paglabag sa Article 293 ng Revised Penal Code, robbery, pagnanakaw, assault, serious physical injury at iba pa. Nangyari ang insidente sa intersection ng DM Calao Avenue at Rojas Boulevard sa Ermita noong Mayo 1 kung saan ilang pulis ang nasugatan. Patay sa ulat ng MPD, naging marahas ang ilang mga demonstrador nang tangkain nilang gibain ang mga barikadang inilatag ng Civil Disturbance Management Contingent ng pulisya. Sa gitna ng tensyon, isang rallyista ang napaulat na napak ng isang pulis. Nagdakaw ng isang cellular phone na ginamit para sa field o ginagamit para sa field documentation at nanakit pa ng ibang mga pulis. Bukod dito ay nagsunog din ang mga rallyista ng mga effigy at iba pang mga kagamitan sa kalsada. Nang subukan namang rumesponde ng mga pulis at tauhan ng Bureau of Fire Protection na apulahin ang apoy, inarangan at agresibong kinompronta pa ng ilang mga rallyista ang mga ito. Ayon kay Police Captain Nebato, ilan sa mga rallyistang natukoy ay miyembro ng kilusang manggagawang kababaihan at pagkakaisa ng mga trooper at operator nationwide. Patuloy din anyang tinutukoy sa pamamagitan ng CCTV footage at sa pakipagtulungan sa kaukulang mga otoridad ang tunay na pagkakakilanlan at address ng 5 sa mga ito para tuluyang masampahan ng kaso. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Tina Nolasco at dumako tayo sa report ni Val Gonzales. 141 billion pesos na wala sa gobyerno sa loob ng 2 taon dahil sa smuggled na sigarilyo ayon sa EU ABC. Detalye mong balitang yan, RH5, Val Gonzales. Val.
Mr. Mayor, iniulat ngayon ng EUABC o Euro-ASEAN Business Council na umaabot na sa 141 billion pesos ang nawalang kita ng gobyerno dahil sa pagpupuslit at pagbibenta ng iligal na sigarilyo sa bansa sa loob lamang ng nakalipas na 2 taon. Sa report ng EUABC, bukod sa iligal na sigarilyo, talamak pa rin ang bentahan ng ipinagbabawal na vape sa online. Mga kabataan, anil at mga minor de edad ditong tinatarget. Ayon kay Firdaus Mohamad, ang head ng Consulting for APAC sa Euromonitor International, mahirap masugpo ang online na bentahan ng vape at sigarilyo dahil hindi ito agad basta na monitor at matutunton ng mga otoridad. Dagdag pa ni Mohamad, karamihan sa illegal na sigarilyong ipinupuslit sa bansa ay nagmumula sa Indonesia, Cambodia at China habang dumaraan mo ng mga ito sa Malaysia, Singapore at Vietnam bago makarating sa Pilipinas. Sinabi naman ni EUABC Executive Director Chris Humphrey na nitong 2025 pa lamang ay nasa 74.5 billion pesos nang nawalang kita ng gobyerno. Aniyang pondong ito sana'y nagamit pa para sa programa at proyektong mapakikinabangan ng bawat pamilyang Pilipino. Sabi ni Dr. Humphrey o ni Director Humphrey, dapat higpitan ng pamahalaan ng mga akbang, palakasin ng batas at paigtingin ng pagbabantay kontra illegal na sigarilyo at vape na direktang nakakaapekto sa susunod na henerasyon. Muling iginiit ng EUABC na bukod sa peligro sa kalusugan, nalulugi ang ekonomiya ng bansa at nagiging daan pa ang illegal na kalakalang ito sa iba pang krimen gaya ng smuggling, forced labor, human trafficking at maraming iba pa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At paalala po sa ating mga motoristang mga kuya, ayan, bagong sweldo naman kayo. Baka makalimutan nyo, ha? Pwede na, lakay. Ayan, full tank na nyo. Ayan. Dahil bukas ay medyo malaki ang taas ng presyo ng crudo. 2 pesos and 82 centavos per liter sa diesel. At 1 peso and 21 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Kaya nga pa lang, ikaw, Attorney Kuyang Byong Garing, pa-full tank ka na, Kuyang. Pero happy birthday muna kay dating Chief Justice, Most Worshipful Chief Justice Renato Puno. Ba? CJ, happy birthday! Binabati po kanina Most Worshipful Grandmaster Bob Moranda, Right Worshipful Ruel Rivera at Right Worshipful Ko at Lucius Potentate Hussein Vito Cruz TM Calao Bolsa Kalay. Ayan. Big kasi ng pangalan. Hanggang TM Calao na lang. Happy birthday din, Brad. Aba, NLRC Commissioner Nicolas Square. Ayan. Nicolas, happy birthday, Brad, ha? Binabati ka ng mga kapans at siyempre ang ating engineer dito si Het Del Moro. Happy birthday. Happy birthday. Kay bossing Bobby Inigo at Ricky Romero. Happy birthday. At yan ang teka muna, ilang days na hawak pa rin ba ni Most Worshipful Camilo Ocias ang shortest term as Senate President? Oh, ilang araw siya? 13 days. Ayan. Ngayon si SP Alan, ha? 8 ba? Laki na ba? Huwag mong isama yung weekend. Ayan, hanggang Friday lang. Okay. So pang 6 days. 6 day ayan. Abangan natin kung anong mangyari sa Senado. Nakaraos na tapos na yung session na kayo na. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Antay mo po ang mga balita mula kay James Galangge, balitang showbiz at balitang sports. Sa balansyadong balita ni na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. The road is long. Oras eksakto, oras sa Miss Thea. Alas 5:04. Ending time.